What is up guys? Ito panibagong topic tayo mga kababayan. Pero bagong lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga OFW saan man sulok ng bansa. So panibagong topic tayo mga kababayan, bigyan lang natin tong reaksyon. Ito nga pong nangyari dito nga po sa mga estudyante dito sa Pilipinas dahil inabot po tayo ng rank 64 sa PISA test. Mga kababayan, nakakalungkot dahil napakababa ng ating rank na nakuha mga kababayan. Sa tingin nyo, sa anong dahilan mga kababayan kung bakit nasa kulelat tayo mga kababayan pagdating nga po dito sa mga estudyante dahil inabot tayo nga ng pang-64 sa PISA test. So ito mga kababayan, basahin ko lang sa inyo. Manila, Philippines. Filipino students have one of the weakest creative thinking skills in the world based on a newly launched global benchmarking test. Yun nga mga kababayan, kulelat nga po tayo. 15-year-old student in the Philippines scored 14 points on average in the newly introduced creative thinking assessment of the 2022 cycle of the Program for International Student Assessment or PISA, placing the Philippines in the bottom for among 64 countries. So ayun nga mga kababayan, medyo nasa kulelat nga tayo mga kababayan. This marks the first time that the PISA test students on how well they can use their imagination and creativity to generate and improve upon ideas. So ayun na nga mga kababayan, at ako ay magbibigay lang ng aking opinion at sana kayo rin mga kababayan, dahil para sa akin ang may kasalanan dito is tatlo. Ang number one mga kababayan, syempre para sa akin na opinion ko lang ito, ang mga magulang mga kababayan. Dahil dapat mga kababayan, ang magulang is kahit papano itinututukan din nila ang mga bata, kahit papano ginagabayan, tinuturuan mga kababayan. Alam nyo naman po kung ano na ang nauuso ngayon, puro gadget na mga kababayan. Kaya para sa akin mga kababayan, isa rin po ang magulang dito at napakalaking responsibilidad nila. Bibigyan ko ito ng mga 80% sa magulang dapat mga kababayan. Dapat nilang tutukan o gabayan ang mga bata, mga batang estudyante. At ang ikalawa naman, ang guro mga kababayan. Ang mga guro naman mga kababayan, minsan merong mga hindi tinatamad kumbaga magturo sa estudyante. Hindi natin masabi, minsan may problema, may hinanakit. At bakit naman po magkakahinanakit ang mga guro? Ito naman ang pangatlo. Maaari naman po dito naman po sa ating gobyerno, sa DepEd mga kababayan, dahil maaring kulang man ng kanilang allowance o sweldo, dahil ang mga guro mga kababayan na hindi natin may iwasan na naglalabas yan ng kanilang pera sa bulsa gaya ng mga chalk, eraser, manila paper o kung ano man mga kababayan na hindi na nila nakukuha pa sa mga bigay po ng DepEd. Minsan po is naglalabas sila galing sa sarili nilang bulsa. At ito pa, dahil sa kakulangan, yun nga po sa sweldo mga kababayan. Kaya hindi natin masisi kung merong mga guro na minsan tinatamad, minsan may hinanakit, minsan masama ang loob dahil nga napakahirap ng kanilang trabaho tapos ang sweldo nila is kakarampot.
Ayun mga kababayan, at tingin ko yun ang kasalanan ng sa DepEd, guro, magulang. Yun naman ay aking opinion lang mga kababayan. Kaya nga po ito sana sa DepEd natin mga kababayan. Ito nga pong mga guro, wag na wag pababayaan. Ang ating DepEd Secretary naman po na si Sara Duterte is mag-step down ng po mga kababayan. Hindi natin kung ano ang dahilan. Dapat ang papalit is tutukan naman po ang mga guro, bigyan ng karapat dapat para sa kanila. Ayun mga kababayan, para sa mga estudyante natin, sipagin sila magturo, ganun din naman po ang mga magulang. So ayun mga kababayan, ayun lang naman po ay ang aking opinion. Kayo mga kababayan, ano ang opinion niyo dito? At ano ang masasabi nyo? I-comment down below nyo yan. At aantayin natin. Mga kababayan, mag-iingat tayong lahat. God bless us all. Thank you.